Contract worker pa lang ako no. Nandiyan na yan. Akala ko yung mga aso, walang feelings yan. Wala lang, aso lang. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Magandang araw, magandang gabi sa inyo mga kainex. Kung nasaan man kayo ngayong araw na to, no? May mga nabasa kasi akong comment. Pero very interesting kasi yung nabasa kong comment mga kainex, no? Tungkol kay Sayon tsaka sa mga aso. Yan, panibago na naman tong aral siguro para sa akin, ano, tsaka sa mga hindi nakakaalam. Kasi may mga nag-comment, marami mga nag-comment, no, na yung aso daw pala, pagka may mga hindi magandang nararamdaman sa kanilang sarili, kumakain daw sila ng damo. At saka iba naman, sabi naman nila na yung mga aso daw ay dapat daw pag may nararamdamang hindi maganda, palabasin daw ng bakuran para makakain ng damo, dahil yung damo daw ay nakakatulong sa kalusugan ng mga aso. Hindi ko alam yun mga kainags, ano? Yan. Parang na-curious lang ako. Na-curious lang ako, no? Kasi wow. Kaya pala yung mga aso, katulad si Sayon, napapansin ko, madalas siyang kumain ng mga damo. Hindi ko alam, no? Pagkakain niya ng damo, sinusuka niya rin yung damo. Tapos minsan, nilalabas niya sa pupo niya yung damo. Diba Sayon? Diyan ka lang muna Sayon, ano, ha? Yan. Kaya ano lang, nagtataka lang ako. Sabi, akala ko anong una yung mga comment nyo na yon ay parang nambibiro lang kayo, no? Pero halos lahat ng nabasa ko, ganun. Kaya pala napapansin ko rin kay Sayon mga kainags, ano, na madalas siyang kumain ng damo kahit nung mayroon siyang sakit. Nung nagkasakit siya, nagtaka ako bakit kumain siya ng damo, pero sinuka niya rin. So nagtataka lang ako bakit hindi naman siya kumakain ng mga pagkain niya pero kumain siya ng damo. Grabe, no? Parang weird, no? Weird. Siguro yung damong kinakain nila merong gamot, no? Tsaka siguro yung mga aso alam nila na pagka nagkasakit sila, alam nila kung ano yung unang first aid or remedy sa kanilang sakit, no? Kaya kumakain sila ng damo. Actually, yun nga, nagtataka nga ako, hindi naman kumakain ng mga pagkain niya si Sayon. Wala siyang ganang kumain, pero meron siyang sinuka, nagulat ako, damo. Sabi ko, ba't kakain ng damo to? Hindi naman kumakain ng damo to. Kaya naku-curious lang ako, tapos nabasa ko nga yung mga comment nyo mga kainags, ano. Wow, very interesting, ano. Kaya pwede kayong mag-comment mga kainags, ano, kung bakit nga ba kumakain ng damo ang mga aso. Alam ba nila na gamot ito? Tapos isa pa mga kainags, ano, marami rin nagsasabi na baka anxiety daw, baka nalulungkot lang daw si Sayon kasi nga hindi niya nakikita si mahal na Reyna at yung ating bunsong prinsesa. Yan, kasi doon sa mga hindi nakakaalam mga kainags, ano, si mahal na Reyna ay sobrang lambing kay Sayon. Talagang sobrang lambing niya kay Sayon. Kaya siguro nami-miss niya rin, ano. Kaya nga katulad nung nabanggit ko ng mga nakaraang vlog ko, akala ko yung mga aso, walang feelings yan. Wala lang, aso lang. Parang hindi nila alam. Anyway, dito na siya madalas natutulog, humihiga, tumatambay, no. Tsaka madali siyang makasilip kasi dyan sa ano natin, no. Nakikita niya kung sino yung dumadaan. Yan, dito siya. Sasampa lang siya dyan. Nakaganon. So nilagyan na rin namin ng ganito para warm. Kasi sa mga ilang linggo, baka next week o sa sunod na week, malamig na ang klima mga kainags, ano. Kaya bubuksan na rin natin yung ating furnace heater. Ano? Ano boy? Ano na naman boy? Ha? Ano naman? Ha? Ha? Ano? Ano? Oh, sino naman nakita mo? Ha? Yan, dyan ang gusto niyang pwesto mga kainags, no? Kasi nakikita niya kung sino dumadaan, sisilip niya. Yan. Tsaka sa gabi, dito lagi siya, inaabangan niya si mahal na Reyna. Kala niya darating. Wala, hindi niya alam na sa Pilipinas. Huwag kang mag-alala Sayon, darating na si mahal na Reyna. Mga ilang araw na lang. Nandito na yon. Susunduin natin, kasama ka, ano ha? Susunduin natin si mahal na Reyna. Isasama ka namin, ano, ha? Ha? Yan, papasok na tayo mga kainags, ano? Ako, lakas ng hangin. Parang tinatamad akong pumasok. First day kasi. Galing tayo ng day off. Pero kailangan eh. Alam nyo mga kainags, ano, parang ang bigat ng paa ko ngayon, ano, pagpapasok tayo. Ganun talaga siguro pag galing ka ng ilang araw na day off, no?
Tapos yung first day mo sa pagpasok mo, parang ang tamlay-tamlay mo. Tapos parang yung mga paa mo parang ang bibigat ihakbang, parang mabigat. Ganun talaga siguro, no? Kasi papasok na naman tayo, magtatrabaho na naman tayo, no? Nagreklamo pa, no? May trabaho na nga, nagreklamo pa, pambihira naman. Ganun lang talaga siguro mga ka-Inags, dahil siguro masyado tayong nag-i-enjoy sa ating day off, ano? Marami tayong mga nagagawa sa araw ng ating day off, kaya ganun talaga. Tapos papasok tayo sa trabaho, nako. Especially yung trabaho natin, mabigat, ano? Pero hindi naman ako nagreklamo mga ka-Inags, ano? Masaya nga ako sa trabaho ko, kaya lang, ganun lang talaga siguro, dahil ganun lang talaga siguro. Masarap kasi nung buhay natin pag day off, tapos sa trabaho ulit, ano? So ano lang to, ngayon lang naman to, inisip ko na lang kasi bukas last day naman natin. Tapos day off na naman tayo, o di ba? First day natin ngayon, tapos bukas last day, day off tayo uli. Yan, yun na lang iniisip ko mga ka-Inags. 8 oras lang naman tayo magtatrabaho, Kita tayo mamaya. Yun mga ka-Inags, ano? Tapos na naman ang 8 oras. Uwian na naman tayo. At bukas, last day na naman mga ka-Inags, ano? Last day na naman natin sa trabaho. Ay, shoutout! EJ! O yan, EJ! Shoutout kay EJ! Kasama natin sa trabaho mga ka-Inags, ano? Alam nyo, yung mga bata dito mga ka-Inags, parang anak na namin yun, ano? Minsan may mga katrabaho nga kami rito, mga anak na namin, Kaya naalala ko yung mga anak ko, no? Siguro kung mga yun, dito rin nagtatrabaho. Nakakatuwa, no? Ingat, sir. Syempre namimiss naman natin na yung ating alagang aso na yun, ano? Adios. Para tayong ano rito, kumakandidato ng ano, no? Politiko, no? Lahat ng mga dumadaan kumakaway sa akin, mga ka-Inags, wala tayong magagawa, ganun talaga, ganun talaga, no? So anyway, uwi na tayo mga ka-Inags, ano? Bukas ko na lang itutuloy uli yung vlog ko ngayon mga ka-Inags, kasi medyo kailangan ko muna magpahinga, tsaka kailangan ko muna uling tutukan si Sayon. Sandali lang. Yan, so magandang araw uli sa inyo mga ka-Inags, ano? Halika na, lagyan lang natin to dito sa ano. Good boy. Yan, make sure. Alright, okay. Alis na tayo, sandali lang. So alam nyo mga ka-Inags, ano, napansin ko kaagad mula nung kumain si Sayon, parang bumalik yung kanyang katawan, kung napapansin nyo. Ayan, no? Kahit pa paano nung kumakain siya ng mga breast chicken tsaka dog food na konti, parang napansin ko bumabalik yung mga muscles niya, no? Ayan, no? Parang bumalik, no? Bumabalik ng kahit konti. So ang bilis, no? Ang bilis ng recovery, no? Ayan mga ka-Inags, ano? Tingnan nyo, nakakatuwa, ano? Ilang araw na lang mga ka-Inags, ano? At sila mahal na rin ay ibabalik na rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ano? Tapos syempre mga ka-Inags, masaya din sila nung nalaman nila na si Sayon ay bumalik na sa dating sigla. At yung kalusugan ni Sayon ay maayos na ngayon, ano? Yan, at makulit na rin. At syempre, naku, yung lakas niya, ganun pa rin mga ka-Inags, ano? Bumabalik na rin, ano? Alam nyo mga ka-Inags, ano? Mula nung nagkasakit si Sayon, mas nadagdagan yung pagmamahal ko sa kanya. At mas nadagdagan yung pagiging careful ko sa pag-aalaga at pagbibigay ng mga pagkain kay Sayon mga ka-Inags, ano? Tsaka syempre, mas nadagdagan yung aking kaalaman dahil sa mga binibigay nyo mga advices, sa mga binibigay nyo mga comment, mga tips. Kaya importante talaga mga ka-Inags yung mga comment na mga binibigay nyo, sinusulat nyo sa comment section natin, sa every vlog natin. Kasi hindi lang ako, pag may mga ibang tao na walang alam at nakakabasa ng mga comment nyo, napakalaking tulong po ng mga comment nyo na yon. Hindi nyo alam, sa simpleng pag-comment nyo ng inyong kaalaman ay marami po kayong mga natutulungan at nabibigyan ng mga kaalaman. Yan, katulad kong mangmang. Yan.
Sa pag-aalaga ng aso. First time natin mag-alaga ng breed na aso rito sa Canada eh. Pierce. May Pierce dito. Yan o, Pierce mga kainags oh. Yan o, Pierce. Oh? Wow. Pierce. Let's go, Sayon. Huwag tayo dyan, baka makita tayo ng ano, may-ari. Sabihin eh, baka pumitik tayo. Hindi nagkakamali yung may-ari pag yun ang inisip niya. Halika na, halika na. Halika rito. Wow, kakatuwa lang oh. Bumabalik na ang dating katawan ni Sayon. Oh, wow, ganda ng ano, no? Isa sa mga pinakamagandang season mga kainags pagka ganitong fall na, no? Kasi yung mga dahon nag-iiba-ibang kulay. Maganda yung mga dahon. Medyo lumalamig na nga lang ng konti kahit papaano. Yung mga puno na doon banda mga kainags, ano, kung napapansin nyo, ano, wala nang dahon, ano? Yan na. So sa winter, ganyan na yung mga puno na makikita natin, ano? Pero lang yung mga ano yan, mga pine tree ganyan, ano, yung mga spruce tree. Yan, hindi nawawalang dahon ng mga yan kahit na yung season. Pero yung mga ganitong klaseng puno mga kainags, kung napansin nyo, no, kalbo na rin, ano. So tapos yan, magkakaroon ng dahon sa ano pa, sa April, pop up na yan, magsisimula na magkaroon ng umusbong yung dahon pala. Tapos mga May, yan na. So kita nyo, di ba mga kainags, ano? Wala ng dahon. Kalbo na rin, ano? Ayan, no? Mabuti pa yung dahon, eh, no? May season na nagkakaroon ng dahon. Sana pwedeng ganun din ako, no? Yung ulo ko, di ba? Ay, ganda, oh. Wow. Beautiful. Let's go, baby boy. Mukhang malaylayo na nalakad natin, ah. Nung dumating dito yung family ko, yung bunsong prinsesa ko, nung dumating siya dito siya, nag-aral, oh. Yan, dyan siya nag-aral. So tapos pag-uwian na sila, dyan siya lumalabas sa may pintuan na yan, oh. Yan, tapos inabangan ko lang siya dito. Yan, bilis lang ng panahon, ano? Grabe, ganun na pala yung ano, 8 taon mahigit na nakalipas. Tapos ito mga kainags, ano, alam nyo, ang tagal na nito dito. Contract worker pa lang ako, no? Lumipat ako ng Edmonton 2011, ano? Nakita ko na, nandyan na yan. Parang kailan lang mga kainags, ang bilis ng panahon, ano? Maliliit pa yung mga anak ko nung time na yan, ano? Grabe. So pag nakikita ko yung picture na yan, yung paintings na yan sa pader, maraming mga memories na bumabalik sa akin mga kainags. Kasi yan yung time na nakatambay lang ako dyan, nangangarap na, kasi may mga bata eh doon sa paintings, no? Nangangarap lang ako na sana, sabi ko, sana pagdating ng panahon eh ma-permanent residence ako ng Canada, tapos madala ko na yung mga anak ko rito sa Canada tsaka yung asawa ko, no? Kaya tuwing nakikita ko yung paintings na yun sa pader, napapangiti ako mga kainags, ano? May mga ala-alang bumabalik nung time na nangangarap pa lang tayo na maging permanent residence ng Canada, no? So napaayos na rin pala ng pangalan na prinsesa to mga kainags, no? Diba nung nakaraan may nakasagi nung kanyang sasakyan. So yan, napaayos niya na, no? Ganda nitong sasakyan na to, kaya lang dami nang na-experience na bangga eh, no? Halika na, uwi na tayo. Let's go, uwi na tayo. Tama na, pagod na ako. Halika na. Ayoko na, pagod na ako, magko-coffee pa ako, may pasok pa ako. Halika na rito. Halika na. Come here. Yan, good boy. Let's go. Huwag mong kailahin. Lihira to. Sabi siguro niya eh. Sige na nga, tara na. Nako, uhaw na uhaw. Alright. So ito na yung natira sa chicken breast na niluto natin ng nakaraan. Tapos ito, pinagluto rin siya ng white rice ng ating panganay na prinsesa mga kainags, ano. At saka sa mga comment nyo, okay daw tong white rice, sabi nyo, di ba? Yan, haluan natin ito. Tapos ano, konting dog food. Yan, wag daw natin biglain sa kanyang. Nako, naamoy niya na naman. Naamoy mo na naman yung pagkain mo. Sandali lang, ano ha? Handa ko lang yung pagkain mo. Lika na.
Tita, naku, nauna pa. Halika na. Sige na, kain na. Kain na. Yun, sarap. Wow. So, mahigit 1 linggo na ako naglo-low carbs mga kainags, ano, yung walang kanin. Ayan. Tsaka okay naman. Wala naman ako nakikitang or nararamdamang kakaiba. Mag-ayos lang, parang gumaang. Parang feeling ko yung mga muscle ko ay nagko-compress, no? Nawawala ng mga fats. Parang okay siya. So mahigit 1 linggo na, siguro 7 days or 8 days na akong hindi kumakain ng kanin, ano? So ito, nagluto ulit ako ng baked na chicken, tapos binroil ko lang ng konti para magkaroon ng konting kulay. So yung nakita natin nagbibisikleta kanina mga kainags, ano, di ba nandun siya sa may daanan ng mga sasakyan, ano? Dito kasi sa Canada mga kainags, ewan ko lang sa Pilipinas, ano, kasi hindi ako sanay na nakikita sa Pilipinas na yung mga nakabisikleta ay dumadaan din doon sa mga daanan ng mga truck, ng mga jeep, ng kung ano-ano pa, no? Kasi dito sa Canada mga kainags, ano, yung mga bisikleta is considered as vehicle. So hindi natin pwedeng businahan yan pag nakita nating dumadaan or ginagamit yung mga daanan talaga. So considered as vehicle yan. So para lang naman po doon sa mga hindi nakakaalam, ano. At saka syempre dito yung mga pedestrian, ano, pag may mga nakita silang tatawid pa lang, hihintuan ka talaga dito ng mga truck, ng mga sasakyan. Kasi sa atin sa Pilipinas, di ba, ikaw yung hihinto para makadaan yung mga sasakyan, di ba? Kahit na dumadaan ka na sa pedestrian, ano? Halimbawa, ganyan, pedestrian lane. Iiwasan mo talaga yun, no? Makikipagpatentero ka sa mga sasakyan, no? Dito hindi po. Dito sa Canada, pag nakita ka ng mga may sasakyan na tatawid ka, hihinto sila, papatawirin ka nila. Yun lang kagandahan dito. O, papasok muna ako mga kainis, matay magkita, no? Meron ako nakita dito mga kainis, no? Actually, every month yata meron ganito dito mga kainis, no? Free discount pala to sa AMW. So tiningnan ko lang kasi sabi ko baka meron chubby chicken burger mga kainis, no? Ayan, oh, 2 chubby chicken burger. So papakita lang natin to sa counter pagka bumili tayo. Tingnan natin, ano. Ito 10, mura mga kainis. So tingnan nyo, $10.99, no? 2 chubby chicken burger yan. O diba, kuha tayo ng ano, no, ng 3 coupon. Yun lang naman ang gusto natin, 3. Tara, uwi na tayo. Bali 7 hours lang ako nagtrabaho ngayon. Wala kumbaga parang hindi naman busy ngayong araw na to, no. Tinatanong nila kanina kung sino yung gustong umuwi. Sabi ko, hindi muna ako uwi kasi ilang oras na lang ako, no. Ilang oras na lang uwi na, sabi ko. So yung mga gustong umuwi, yan pwede. Kasi mga kainis, no, pagka pwede ka namang mamili rito, halimbawa gusto mo umuwi, pwedeng walang bayad yung oras na hindi mo pagtatrabahuhan. Ako sabi ko, sige uuwi ako, pero pakibawas na lang doon sa vacation leave ko yung 1 oras. Yan, kasi mga kainags, ano, napakarami kong leave. Grabe, sobrang dami kong leave. Kasi last year hindi ako nagbakasyon. Tsaka may mga previous years pa na mga leave na hindi ko nagagamit. Kasi pag hindi mo nagamit yung mga leaves mo, no, vacation leave, kada taon papatong yun next year sa vacation leave mo. Kaya ang dami, kumbaga naipon yung aking vacation leave. Kanina kasi ang kailangan ko na lang sana maliit na quantity para sa 1 oras. Mga 40, ganyan, 45 quantities, cases. Kaya lang wala nang natira, wala nang maliit. So puro malalaki na. Nag-decide na lang ako na kasi pag malaki yung kinuha ko mga kainags, aabutin ako ng aabutin ako ng doon, mahigit 1 oras. 1 oras na lang ako Kaya ang hinihingi ko na lang maliit. Sabi ko maliit lang na na quantity. Since wala na nga, sabi ko sige, na lang, ganito na lang, uwi na lang ako. Pero pakibawas nyo na lang sa vacation leave ko yung 1 oras na
hindi ko pagtatrabahuhan ngayon. Kaya maaga tayo ngayon mga kainags, ngayon ay alas 9 ng gabi. O di ba siguro nagtataka kayo, no? Dati alas 9 ng gabi maliwanag pa, di ba dati? Pero ngayon mga kainags, syempre pagka malapit na ang taglamig tumatagal na ang tumatagal na ang dilim kaysa sa liwanag. Kaya ngayon yan nakakapanibago, di ba? Pero hindi pa naman ganun kalamig, sakto pa naman. Tsaka by the way mga kainags, dito rin sa company namin, iba pa yung sick leave, call sick, iba pa yun, Alam niyo naman siguro yung sinasabi ko. Halimbawa, hindi ka makakapasok ngayon, pwede ka tumawag. Sasabihin mo hindi ako makakapasok ngayon kasi merong emergency. Sasabihin mo lang ganun, pupunta ako sa casino, susugal. Amira naman. Pero may gumagawa ng ganun mga kainags, akala nyo. Pero bayad pa rin yun. Bayad pa rin yun kahit na mag-call ka. Pero sa ibang company, pag nag-call ka, walang bayad. Katulad nung pinasukan ko dati, AMW, Boston Pizza, pag nag-call ka, walang bayad yun. No work, no pay. Kaya maganda rin talaga pagka nakapunta kayo rito sa Canada, maganda rin makapag-apply ko dun sa mga malalaking company, yung mga magagandang benefits. So maraming salamat mga kainags. Hanggang sa muli.